good day everyone. We are the group 6 and our topic is all about the learners with visual impairment. So first, let's define what or who are the learners with visual impairment. So, learners with difficulty seeing, also known as learners with visual impairment, are individuals whose vision, even with correction, significantly impacts their ability to learn and participate in academic activities. This can include blindness or no functional vision or low vision where vision is present but limited. So, sinasabi dito na ang mga learners with visual impairment, sila yung mga may mga mahinang paningin or blind or walang nakikita or nasa sight. So, through genetics or pwede din naman sa pag-abuse ng mga gadgets or like cellphone, ganun. So, through cellphone, kunwari pinanganak kang may vision, malinaw naman yung mata mo, ganun. So, by abusing cellphones, ganun, sa sobra-sobrang paggamit ng cellphone, pumapasok yung blue rays or blue light ng cellphone sa eye strain. So, dahil dyan, naapektuhan yung mata natin, kaya habang tumatagal, mas lumalabo ito. So, yun na yung blurred vision. So, from genetics naman, ito yung mga talagang pinanganak ng bulag, ganun, walang nakita. So, sila yung mga learners or mga estudyante na walang nasa sight. So, dagdag kaalaman lang guys. So, yung mga scientists, sinasabi nila na yung mga blind people daw ay wala talaga nakikita. Maski black color man yan or gray, hindi talaga nila nakikita. So, empty talaga yung paningin nila. Wala silang nakikitang color, ganon. So, punta naman tayo sa signs and symptoms. So, first, eye rubbing. It may indicate eye strain, fatigue, or discomfort due to visual difficulties. So, eye rubbing itself, syempre, kinakabad, ganon. So, tayong mga may normal na vision, hindi blurred yung paningin, gano'n. Siyempre, ginagawa lang natin yung eye rubbing kapag napuwing tayo, siyempre. So, mapapansin mo naman kapag may low vision yung isang tao, lagi niyang kinakamot yung mata niya. So, nag-itch kasi yun. Kapag may blurred vision ka, gano'n, itchy yung mata mo, siyempre. Laging kinakamot yun, ganun. Nire-rub nila. So, yun yung eye rubbing. So, second is squinting. So, it could suggest that the learner is trying to see more clearly by reducing the amount of light entering their eyes or by trying to focus of it. So, squinting. Ito naman yung pagpikit, ganun. Slight pikit lang, ganun. Parang, konting pikit lang. Parang, 75 degrees, ganun, pipikit para mas ma-vision niya or para mas ma-focus niya yung isang thing or yung tinitingnan niya. So, ito yung squinting. Laging nag-iisin, ganun, kapag, kunwari, nasa malayo siya, tapos di niya makita. Siyempre, medyo pinipikit niya yung mata niya para mas ma-focus niya yung So, second is squinting. So, it could suggest that the learner is trying to see more clearly by reducing the amount of light entering their eyes or by trying to focus of it. So, squinting. Ito naman yung pagpikit, ganun. Slight pikit lang, ganun. Parang, konting pikit lang, parang 75 degrees, ganun. Pipikit para mas ma-vision niya or para mas ma-focus niya yung isang thing or yung tinitingnan niya. So, ito yung squinting. Laging nag-iisin, ganun, kapag, kunwari, nasa malayo siya, tapos di niya makita. Siyempre, medyo pinipikit niya yung mata niya para mas ma-focus niya yung So, ito yung signs na talagang malabo talaga yung paningin niya. So, third one is frequent blinking. So, it might indicate eye strain or dry eyes or difficulties with vision. So, frequent blinking itself, sinasabi dito na ito yung madalas na pagpikit, ganun, para mas luminaw yung
um, paningin ba, ganun. So, frequent blinking, ito yung kapag, kunwari, hindi niya, blurred yung vision niya, pumipikit siya ulit para mas luminaw, ganun. Pero kapag blurred ulit, pipikit-pikit ulit siya hanggang sa maging malinaw na yung vision niya. So, fourth is tilting their heads. So, maybe a way for the learners to compensate for visual difficulties such as trying to use their peripheral vision or to get a better look at something. So, tilting their heads, ito yung pagtabingi or tinatabingin nila yung ulo nila habang ginagamit yung peripheral vision para masight or para makita yung gusto nilang focusan na thing. So, ito yung pagtabingi ng ulo, tinitilt nila hanggang sa makuha nila yung tamang degree ng ulo nila. Tapos, makita nila na malinaw yung tinitignan nila. So, ito yung signs na talagang makikita mo naman sa tao kapag lagi nilang ginagawa ito. Ina-adjust nila yung ulo nila para makita nilang tinitignan nila. So, the last one is holding objects close to their face. So, it could suggest that the learner has difficulty seeing objects or text on normal distance, possibly due to visual impairment and difficulties with visual acuity. So, holding objects close to their face itself. So, parang sinasabi dito na tutok yung isang thing sa mukha nila or sa mata nila para mas makita nila na malinaw yung binabasa or tinitignan nila. So, holding objects close to their face, syempre tayong may mga hindi malabong mata, syempre hindi natin gagawin yun. Medyo malayo, syempre masakit sa mata natin yun kapag tutok masyado. Pero kung sa mga may visual impairment naman, itututok talaga nila sa mata nila or sa face nila yung isang thing para lang makita or mabasa yung bagay na gusto nilang makita. Ganon. So, next is symptoms. So, first is visual acuity issues. Difficulty seeing objects clearly, especially of a distance or at a distance like the whiteboard or blackboard. So, visual acuity. Ito yung blurred vision talaga. Parang nahihirapan sila na makita yung objects or makita yung thing ng malinaw. Kapag, kunwari, nasa malayo sila. Kunwari, nasa likod sila. Tapos yung blackboard, nasa harapan. Siyempre, kapag nasa likod sila, mahihirapan silang tignan kung anong sinusulat ng teacher. Or mas nahihirapan silang magets yung lesson kapag di nila nakikita yung mga sinusulat ng teacher. So, second one is reading difficulties, struggling to read, losing their place or avoid reading tasks. So, dito naman, ito yung nahihirapan sila magbasa, ganon. Siyempre, ikaw ba naman may malabong paningin eh. Hindi ka ba mahirapan nun? Siyempre tayong mga normal, hindi tayo mahirapan nun. Basic lang sa atin lahat, ganon. Basic lang magbasa. Sadyang tamad lang tayo. Pero, sa mga may visual impairment naman, siyempre mahirapan sila magbasa kapag blurred yung vision nila. So, dahil hirap sila, mas pinipili nilang i-avoid na lang yung task or ignore na lang yung pagbabasa, ganun. Parang mas gusto nila na doon na lang sa more na hindi sila mahirapan, ganun. Ina-avoid na lang nila yung kapag nahihirapan sila. The third one is eye strain and fatigue. Frequent eye rubbing, squinting, and sensitivity to light as well as eye fatigue after visual tasks. So, ito na yung sinabi ko kanina, eye strain and fatigue. So, andyan yung eye rubbing, pagkamot ng mata, syempre, itchy. Kapag blurred yung vision mo, syempre, nirarab mo din para mas luminaw. And andyan din yung sensitivity to light. Kapag, kunwari, masyadong maliwanag yung kunwari sa projector, ganon, masyadong maliwanag yung light nun. Medyo masasaktan yung mata ng mga may visual impairment compared dun sa mga wala. Siyempre, ayos lang dun sa mga normal. Pero kapag may visual impairment ganon, siyempre, mas
sensitive yung mata nila and mas na-hurt or mas nasasaktan sila kapag masyadong maliwanag yung isang bagay. So, fourth one is eye movements. So, nystagmus or involuntary eye movements can make it difficult to focus on track objects. So, eye movements, ito yung masyadong paggalaw ng mata nila. So, tayong mga normal ganun, medyo stick to lang yung ano natin. Syempre, hindi magalaw yung mata natin kasi syempre, hindi naman blurred, di ba? So, mas makakapag-focus tayo dun sa isang thing. Pero kapag may visual impairment naman, dito yung eye movements. Masyadong paggalaw ng mata para mas, kunwari, hindi nila makita yung isang thing. Tapos, gagalaw, parang hahanap ng paraan yung mata nila para mas makita nila ng clear yung isang bagay. So, ito yung masyadong paggalaw ng mata nga. So, fifth one is motor skills. So, difficulty with hand-eye coordination, balance, and spatial awareness, leading to bumping into things. So, motor